Ang bida na patuloy lumalakas dahil sa Makina Kabanata 252 hanggang 256 na nagpapatuloy. Ito lang daw ang nag-iisang baril sa space station at gagamitin niya ito para makipag-rat-ratten. Nagsimula na siyang magpaputok para matakot ang mga netizen. Bumukas na yung pinto. Bumungad sa kanya ang ating bida at mga Valkyrie na may gwardya pa. Lumabas ang kanyang plema at naihi sa salwall dahil sa takot. Nakapasok na sila sa command room. Naging guide nila ang taong aswang. Nagulat sila sa nakita nilang higanteng punong itlog. Kinabukasan pinag-usapan nila papaano matatanggal ang punong itlog dahil hindi nila magamit ang sentro ng space station. May solusyon daw ang ating bida. Hihingi siya ng tulong kay Liu Jie. Hindi daw akalain ng punong itlog na malakas si Liu Ping. Malaki daw ang puwersa ng punong itlog. Matutuwa si Liu Jie. Kakainin niya ito. Hindi daw siya kaya ng mga mababang nilalang. Kapag kinain daw siya nito magiging atabs niya ito at ko-controlin para wasakin ang bansa. Narinig ni Liu Jie ang tsismisa nila. Kain daw sa kanya ito. Nakilala niya ito. Gusto daw niya maging atabs ni Liu Jie kaso ayaw nito. Gusto nitong gawing pataba sa halaman ang punong itlog. Nagmamakaawa na ito habang sinisip-sip ni Liu Jie ang lakas nito. Napa-aray kopo na lang siya habang sarap na sarap si Liu Jie. Magbibigay daw ito ng gantimpala. Dumalaw daw ito sa kanyang mansion. Bibigyan niya ng mutated juice. Gusto niya rin ulit maranasan ang masahe ng ating bida. May bago daw itong style. Maglalaro daw sila ng basahan ng tubig. Pinagsuot niya ito ng salamin sabay binasa niya ng tubig. Tuwang-tuwa si Liu Jie dahil nadiligan siya. Sarap na sarap si Liu Jie habang binabasa ng ating bida. Habang abala ito iniwan siya ni Liu Ping sa ere. Pagkalipas ng 2 araw papunta sa North Caloocan Base naglalakad ang ating bida at si Obi. Iniisip nito ang naging meeting nila. Magagamit na nila Space Station Thor Hammer kaso kailangan nila ng 15 na Energy Harmony. Naisip niyang maglakad papuntang North Caloocan Camp para dumalo sa gagawing pagpupulong ni Xing Chang sa Tambaluslos, kaya daw sila hindi gumamit ng portal dahil sa matagal pa ang meeting at para maimbestigahan nila anong sanhi ng pagtitipon ng mga aswang at makahanap rin ng energy core kaya sinama niya si Obi. Natanong ni Obi ang pantalan may energy core daw dito dahil nakapunta na siya sa lugar na ito. Maraming makina daw dito. Napansin nila na maraming aswang sa harap kaya nakaisip ng paraan ang ating bida. Nagpalit anyo at naging mukha silang baka na aswang. Hindi daw sila nahalata ng mga aswang. Panandalian lang daw ito at lumapit sa kanila. Ang anak ng baka sabay dumi dito sa kanila. Napa-aray kopo sa sarap si Obi. Natakot siya dahil may isang papalapit na lalaking baka sa kanila. Pamatong ito sabay inararo at nataman ang puwet ni Obi. Pinigilan niyang mapaiyak. Pagdating nila sa pantalan doon na siya nagsisigaw ng aray kopo. Napaubo ang ating bida bago magsalita. Sinabi nito na nasa pantalan na sila. Ano na? Hindi makalakad ng maayos si Obi dahil napuwitan siya. Sa kabilang banda naman ng pantalan ang mga kasundaluhan. Tinatanaw nila ang isang gusali. Imbestigahan nila ang kakaibang enerhiya ng galing sa pantalan. Nagmaritisan ang 2 babae sabay may ipal na lumapit sa kanila. Nililigawan ni Fire King yung isa sa mga babae. Isusumbong daw niya ito sa jowa niya. Sinagot naman siya ni Fire King. Sino daw sa maraming jowa niya? Si Kapitan Chu naman ang kinausap niya. Kailangan daw nitong magtiis ng kalahating oras. Pag pumasok na sila pumayag naman ito. At pumasok na sila sa loob para mag-imbestiga sa maanumalyang flood control. Kailangan daw nilang mag-ingat. Huwag magpabaya. Si Fire King daw ang bahala sa lahat. Protektahan niya ang mga babae. Nag-flex na ito ng apoy. Siya daw ang ikatlong pinakamalakas sa military. Si Fire King. Lahat ng aswang na humarap sa kanila ay gagawin niyang barbecue. May napansin silang nakatayo sa gilid. Tinanong nila ba't ito nag-iisa sa delikadong lugar. Nagulat si Fire King dahil biglang nawala yung nakatayo sa gilid. Takot na takot siya dahil isang multo ang nakita niya. Tumakbo siya at nagtago sa palda ng isang babae. Nakaka-turn off daw itong pinaggagawa ni Fire King. Napakalaking tao daw niya pero takot siya sa multo. Nahiya ito kaya nagpanggap na hindi takot. Para mapatunayan niya sa 2 babae na hindi siya takot inatake niya ito. Laking gulat niya. Dahil isang larawan lang pala at kaperanggot na tila, sinigawan nila si Fire King dahil nasa likod niya ang aswang. Gulat tuloy ito. Binugahan niya ito ng apoy na hike ni Ace. Nasunog at nagkausok. Biglang may lumabas na suntok tumama sa mukha ni Fire King sabay tumilapon sa mga kasamahan niya. Samantala sa kabilang dako ng pantalan ang ating bida at si Obi. Kaharap nila ang mga taong panicking Guardian 5S rank. Inutusan ni Liu Ping ang robot niya na subukan muna nila ang lakas ng mga ito bago nila ubusin. Tinanong nila si Fire King kung ayos lang ito. Okay naman siya kaso hindi niya akalain na malakas ang aswang na may maraming mata. Lumusab na ang mga aswang. Binanata naman ng mga military. Hindi nila nabantayan yung maraming pangit na aswang. Napasok tuloy si Jaylan sa likod.
Buti na tulungan siya ni Miss Go kung magpapatuloy daw sila sa pakikipagbakbakan sa mga aswang ay walang mangyayari kaya kailangan na nilang tumakas bago pa mahuli ang lahat. Nagsimula ng gamitin ni Jaylan ang kanyang kakayahan ginamit nito ang sensory technique para makahanap ng malalabasan. May nahanap na siyang madadaanan na walang aswang. Sa kabilang banda naman ng pantalan si Liu Ping nakikipaglaban sa mga guardian na S-rank mutant. Kakaiba daw itong mga aswang isa-isa ang paglaban nila hindi sabay-sabay. May pagkamandirigma daw sila patas lumaban, nagpakita ng galang si Liu Ping sabay ginaya nila yumuko din sila. Nascam sila ng ating bida inatake niya ito habang nakayuko, nagalit sila kaya pinagtulungan nila itong bugbugin, si Obi naman ay kasalukuyan hinahabol ng isang guardian, may nakita siyang chainsaw pinulot niya para magamit sa panicking aswang. Magkakasalubong sila sa daan at akpan ng tela ang mukha ni Obi may narinig daw sila sa kabila wala daw tao sabi ni Fire King. Nagulat si Fire King isang tao na may dalang chainsaw na may takip ang mukha. Takot na takot siya chainsaw massacre daw sabay binanatan niya ng fireball nakailag si Obi tinamaan naman ng panicking aswang, napatakbo siya ng matulin dahil sa takot, nagkahiwalay sila ng landas na pansin niya na ang chainsaw massacre ang nakabuntot sa kanya. Naubos naman ng ating bida ang mga guardian na S-rank na aswang laking gulat niya dahil nahulog sa kanya si Bingbing, si Fire King naman ay nagpakawala ng malakas na apoy. Binatote naman ni Bingbing ang aswang, humingi ito ng paumanhin sa ating bida na patanong si Liu Ping bakit isa na itong babae, may sumabog sa tabi nila paparating na daw ang mga aswang. Nagsabi si Liu Ping na magtago muna daw ito siya na daw ang bahala sa mga aswang nakita niyang lumilipad si Miss Guo sinalo niya ito kaagad, tinanong niya ang ating bida bakit nandito biglang may aswang na lumapit sa kanila sabay sinapak niya ito, laglag panty tuloy si Miss Guo dahil niligtas siya nito. Sinabi niya dito na may nakalap silang marites tungkol sa pantalan kaya sila pumunta dito napansin ni Liu Ping naguguho na ang kisame, kaya itinulak niya si Miss Guo para di matabonan. Siya lang ang nadaganan ayos lang daw siya hindi lang siya makaalis sa pagkakaipit, sinilip ni Bingbing kung anong nangyari nakita niya na naipit ang ating bida, agad sumaklolo ang dalawang babae para tulungan ito sa pagkakaipit, napa-aray ko po ang ating bida at narinig naman ito ni Jaylan agad niyang hinanap kung nasaan ito. Nakita niya ang anino na tinatanggal nila ang ating bida sa pagkakabaon nito, tinulak niya ng malakas ang ating bida. Sabay sinipa siya ni Miss Guo sa mukha na tuwa tuloy sa kanila si Jaylan. Tumilapon ang ating bida sa isang kwarto na puno ng aswang, nagulat si Liu Ping dahil maraming mata ang mga aswang, nakita niya rin nagkalat ito na parang basura sa loob, nakatayo sa pinakabubong ng bahay si Cardinal Ikalawa sa samahan ng mga relihiyoso, sa pinakabulwagan ng lugar maraming aswang ang nagkalat, hindi daw nito akalain na maraming aswang na magkakagusto sa kanila. Nakaisip ng paraan si Fire King para makatakas sila maging payin daw si Obi habang inaatake niya ang pinuno ng mga aswang, kapag napatay niya daw si maraming mata na aswang kosang aalis ang iba pang aswang, ayaw naman pumayag ni Obi na tatakot daw siya, sinabi ni Fire King na magtiwala daw ito sa kanya kailangan nila ng isa't isa, may tiwala daw si Fire King kaya pagkakatiwalaan niya din ito. Nakapagdesisyon na si Obi tumakbo siya palapit sa mga aswang. Tinawag niya silang lahat para magpapansin sa kanila panuorin daw nila papaano magsayaw si Obi, nagsimula ng mag-pull dance si Obi hinihintay niya na lang ang atake ni Fire King, habang nagsasayaw si Obi tumakas si Fire King iniwan siya sa ere, napa-aray ko po si Obi hindi makapaniwala sa ginawa sa kanya ni Fire King pinagmumura niya ito sinungaling daw ito, sasabunutan na siya ng aswang na may maraming mata. Akala niya katapusan niya na buti na lang may dumating na forklift at inararo ang aswang, si Fire King pala bumalik siya para patunayan na hindi siya sinungaling, dumating naman ang robot ni Liu Ping na pagkamala niya si Fire King na kalaban kaya binanatan niya ito, sumabog ang may maraming mata na aswang at dumb-eye-kit ang mga mata sa ibang aswang. Nag-chat naman ang robot ni Liu Ping sa kanya na papalibutan daw sila ng mga aswang malapitan na ang ating bida kaunting hintay na lang. Maya-maya ay nagkaroon ng pagsabog sina Liu Ping tumatakbo hinahabol ng mga aswang napasabay tuloy sila Obi dito, nakapasok daw sila sa isang kwarto na tirahan ng mga aswang na may maraming mata hindi daw ito namamatay pag napalapit pa sa ibang aswang na utusan nila ito, nakarating na sila sa pinakataas ng gusali. Hinihintay pala sila ng isang matinding kalaban. At dito nagtatapos ang Kabanata 252 hanggang 256 na maraming salamat po sa panunood niyo mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Liu Ping.